So, nung nakulong siya ay nag-alsamasa ang buong Makati at nailabas siya. So, there are things that sasabi natin na mabait sila, magaling sila. But there are, at their back, ay mayroong mga motives na pansarili. So, may mga, yung Fort Bonifacio, bininta ng isang tao lang. For how many billions? Yung mga mansyon sa Amerika, owned by the prominent family. Saan ang galing yun? That's why mga kapatid, ang parenthood ay has a very big rule to bring up their children according to the standard of the Lord. Hallelujah. Marami pang mga yung tax evasion, nilusyutan na 2 billion, na nawawala din hanggang ngayon. Yung 2 billion mga kapatid, alam mo ba kung gaano kalakihan? Now, if that is, kung itatayo yan na mga generating, income generating projects mga sa probinsya, it will eliminate unemployment. Mga kapatid, alam mo ba mga kapatid, for out of 10, ilan ang mga walang trabaho? 7 yata. So, maraming unemployment because doon sa mga ugali na mga nagro-rule sa ating komunidad. So, napakaraming mga billions na nawawala. That's why the parenthood has a very big effect, the very big rule upang mapalaki natin ating mga anak na mayroong malinis na budhi, mayroong malinis na paglilingkod sa Diyos at sa bayan. So, pansinin ninyo anong nangyayari sa ating bansa. So, makikita natin mga kapatid na si Juan de la Cruz ay magpakulong na lang, mag-snatch na lang para makulong dahil sa kulungan na mayroong pagkain. Sa labas wala ng pagkain. So, ganun katindi. So, nasaan ang Christian family? Nasaan ang Christian parenthood? Na ang mga tao ay nagkakalkal na ng basura para makakain. So, nasaan ang pangako ng Panginoon? Nasaan ang mga sinasabi ng Panginoon? It will not affect because of disobedience and hallelujah, yung ignorance of the Word of God. Kaya ang salita ng Diyos dapat ay maibahagi. The first thing first. Kailangan mga kapatid ng salita ang siya maibahagi doon sa pamilya mismo. That's why you have to share the gospel to your family. Kasi sabi ng Panginoon sa 1 Timothy na ang mga pananampalataya na hindi nagbigay ng suporta, spiritually or whatever, doon sa direct family, is worse than unbeliever. So, parents are the representative of God to take care of the grown children. Ang mga parents, mga kapatid, ay siya yung representative ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, kayong mga ama na masasama, nagbibigay kayo sa inyong mga anak, ako pa kaya na ama ninyo sa langit. Sa Matthew 6:33 nung sinasabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, these are the ways, mga kapatid, na sa upbringing doon sa parents, sa mga bata, na kung saan ay without the guidance of God. They are earning a lot of money. They are earning a lot of money seeking for fame, for future, to establish their future. Yun po ang unang ginagawa nila mga kapatid. And send high standard school, na kung saan doon sa eskwelahan na puntahan sa mga anak ay nandoon ang teachings of idolatry, na kung saan ay ang idolatry, the very number one enemy of God, na kapag ginagawa ng tao yon ay lahat ng mga bisyo, lahat ng mga karakter na mga masasama ay ma-impart doon sa iyo because of idolatry. Yun ang umpisa ng kapahamakan ng pamilya, umpisa ng kapahamakan. So, save a huge amount of money for the future, advising children by his own conviction. Kaya nga mga magulang magsasabi, anak, kapag uminom ka, doon ka lang sa bahay. Kapag pwede kayo manonood yan lang sa bahay, huwag lang kayo maggulo sa labas. Yun po mga kapatid ang madalas nating marinig. Kaya hindi ayon sa salita ng Diyos yung mga advices ng mga magulang. Kaya tayo mga Christian family,
we have to advise them about yung nais ng Panginoon. No? Like for example, yung mga bisyo na yan, sabi ng Panginoon, that, don't you know that your body is the temple of God and the Holy Spirit dwells in you? Huwag niyong sirain ang inyong katawan. Yung dapat natin i-impart sa kanila. That they will have to love God the first, and love also their body, because that is the temple of God. The Holy Spirit dwells in that body. So, marami mga kapatid na minsan ang mga magulang ay sa sobrang niyang galit ay yung tinatawag na Castilla style, no? Yung lalatiguin niya parang nagpumatay siya ng ahas, no? Maraming mga balita na mismo ang bata ay namatay dahil sa sobrang pagpalo, manhandle, over manhandle, mga kapatid. So, tayo ay ano sinasabi doon sa scriptures? Ulitin natin yung scriptures sa Ephesians chapter 6. Fathers, do not exasperate. Ibig sabihin dito sa Tagalog, mga kapatid, sinasabi dito, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik ang laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. At sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. So, huwag kayong masyadong stricto. Minsan nagsabi na stricto daw ako sa mga anak ko. Taningin mo si Yula, kung stricto ba? Huwag kayong maging stricto, mga kapatid. Before, hindi ko pa nakilala ang Panginoon, talagang stricto ako. At talagang pag pumalo ako, kahit ang anak ko babae ay talagang dumudugo yung ano nila, kita. But I realize, ang banal na Espiritu, ang siya din naman magturo sa inyo kung anong gagawin ninyo, how to manage your family. Dahil kapag sobrang higpit, magre-reveal din yung mga bata. Kaya naalala ko yung sa preaching sa Sower, ay sabi ng nanay, anak, ingatan mo ang puri mo, anak. Kahit ka mag-date, huwag mong isurrender ang bataan. Lagi niyang sinasabi, below the belt, huwag na, huwag. So, araw-araw na, pag mag-date yung anak niya, sinasabi niya, na below the belt. Nung lumabas yung bata, ay yung dalaga, sabi ng boyfriend, bakit yung belt mo nasa tuhod? Dito rin yan. So mga kapatid, tayo mga magulang, we have to bring our children compassionately with the Word of God. Sapagat ang salita ng Diyos mismo ay meron siyang kapangyarihan by itself. If you will give them the Word of God, ang salita ng Diyos ay meron kapangyarihan to transform him or to transform him. Hindi ikaw. Kasi sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Kahit anong advice mo ay gagawin at gagawin pa rin niya. Why? Because there is the power from heaven. Hindi nag-i-intercede o hindi nag-intervene ang Panginoon dahil ine-chapuira mo ang Diyos. So, you have to establish first yung relasyon ng anak mo doon sa Diyos. Kailangan you will be, anong sabi ng Panginoon? You will be a priest of your own way. Sa sarili mong pamilya, you will be a priest because ikaw ang nagdala sa membro ng pamilya para makakilala sila sa Panginoon. So, over allowing vice while schooling. Minsan ay inaalaw mo yung bisyo kahit naninigarilyo. Okay, inaalaw mo, no? Sabihin mo strictly na hindi pwede yun. At inaalaw mo yung mag-boyfriend, mag-girlfriend habang mag-aaral. It is not good. Kailangan after na mag-aaral sila, saka lang siya mag-girlfriend. Encouragement daw. Ano encouragement? Discouragement tayo yun eh. Imbis na mag-aaral ka, ang isip mo nasa boyfriend mo. Makikita mo doon sa notebook mo ang mukha ng girlfriend mo. Dahil mayroong isang preacher, mga kapatid, na isang Pilipino, na scholar siya doon sa Singapore, matalino siya, gusto siya maging top, pero mayroong isang babae na talagang hindi matinag-tinag, lagi siyang number 1. Ang ginawa niya, niligawan niya yon. Nung niligawan niya yon, ay nadirain,
Hindi na makakonsentrate yung babae na overtikan niya ngayon. So tactic din na ginagawa ng lalaki niya. Isang no? So mga kapatid ay kapag nag-aaral pa inyong mga anak, sabihin ninyo na huwag munang mag-boyfriend, no? Mag-girlfriend. Mamili sila. Mag-girlfriend sila na mag-girlfriend o mag-aral. Mamili. Simple lang naman yun eh. Or mag-aral sila, saka na lang yung boyfriend. I remember mga kapatid, I praise God. Dahil ang Panginoon na rin ang sa mga anak namin. Dahil si Yula ay nag-aral pa siya, mayroong nagligaw, mga engineer, mga professional na, sabi niya, ay suportahan niyo muna yung ninyo, kung dapat yung suportahan bago kayo manligaw, nag-aral pa kayo. So si Yula na yun ang nag-advise sa kanila. No? So, purihin ng Panginoon, yun po ang ipamana ninyo. You have to advise your children. Hindi naman ka naman talaga makakonsentrate eh. Ikaw mismo, have you experienced that one? Kapag na-inlove ka, mayroon pa bang papasok sa utak mo na yung sa mga trigonometry ay mga mahihirap ng mama? Wala ka pa ng boyfriend, hindi mo masok. Paano na kung mayroon ng boyfriend? Paano mo ma-compute yun? To the exponent of 5, exponent of like that. Mga interpolation. Ang hirap-hirap nyo, no? Tapos mag-boyfriend ka pa. Mag-girlfriend ka pa. Buti yung kung ang girlfriend mo understanding na sa kanila tayo, once in a month lang tayo magkita. Eh paano kung gabi-gabihin kang tawagan? Anto ka na tumatawag pa. Kaya mga kapatid ay self-control. Kailangan na para matupad ang pangako ng Panginoon na your children will be ahead na tatin. Eh kung may boyfriend yan, mag-girlfriend, paano siya makapasa doon sa ano? Pwede, pero puro palakol, 7. Puro 7, puro palakol yung grade. So, parents, Christian parents, you have to manage your family. Can you say amen to that? Kunti lang na ganyan. So, basahin natin ang scripture ulit, mga kapatid, sa una, yung 1 Timothy. Ito naman, no? Anyone does not know how to manage his own family, how can he take care of God's church? Kaya ang mga nagmi-minister, mga kapatid, kailangan maayos ang pamilya. Kasi sa amin, mayroong isang traditional church na ang pastor ay nag-aral ng salita ng Diyos, ng Bible, pero yung asawa niya, pawis na nagbibilad ng palay. So, it is very inconsistent, no? Anak ka ng Diyos, lingkod ka ng Diyos, tapos pabayaan mo yung asawa daw nagbitbit ng palay at ibibilad para makain mo. Kailangan mga kapatid na gampanan mo muna ang pamilya mo. How could you be a minister? How could you manage the church kung pamilya mo mismo ay hindi mo ma-manage? Kaya sinasabi dito, he must not be a recent convert, hindi siya baguhan. Hindi siya baguhan, kundi siya matagal na sa Panginoon. And he become conceited and fall under the same judgment of the devil. Yan ang matindi dyan. Sinasabi dito, basahin natin, 1 Timothy chapter 3 verse 5. Anong sinasabi dito? Na paano mapangisiwa ng maayos na iglesia ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan naman niya ay hindi kayang pamahalaan? Kailangan siyang matagal ng mananampalataya, kung hindi, baka siya ay maging palalo at tuloy mahatulan gaya ng dyablo. Kailangan na din siyang igagalang ng mga taong hindi nakaanib ng iglesia at ang hindi siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng dyablo. So, yun po mga kapatid. If you are managing a Bible study, managing a group of people or Bible study or fellowship, kailangan maging maayos ang pamilya mo. Hilingin mo sa Panginoon na ma-manage mo na maayos. You have to pray always at saka magiging maayos ang mga anak mo. Maraming mga lingkod, mga kapatid, na maraming bisyo ang mga anak. Mayroong mga great evangelist na ang anak niya ay namatay sa overdose. So how could it be? Kailangan ayusin mo muna yung bakuran mo bago ka makapaglinis sa bakuran ng iba. Can you say amen to that? Maglinis muna kayo. Yan ang sinasabi ng Panginoon.
So that you will not be